Makikibaka ang bansa laban sa kapwa-bansa at nangyayari, hindi lang ngayon, noon pa man. Ano? Pero ngayon wala na yatang hinto. Palagi na lamang meron at merong labanan. Bansa sa kapwa-bansa. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Nangyari ba? Nangyayari. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang. Kapag sinabi pasimula pa lamang, may kasunod pa yan. Amen? Praise the Lord, amen. Kaya tayo ay tinawag para tayo'y turuan. Aralan, sa mga darating na kahirapan, tayo ay maging handa. Walang dapat ikatakot ang taong mayroong dalang kaalaman. At ang kaalaman nating dala ay bigay ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay na mangyayari pa. Amen? Praise the Lord, amen. Sa mga panahong iyon, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Sino yung sinasabi niya? Kayo, yung mga nananalig kay Jesus. Kapag ang nagsasalita dito ay si Jesus. Makinig. At isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. At marami na ang nakarinig at nakarating dito na umalis. Tumalikod na sila. Marami ang tatalikod at mapupuot sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta, yun yung mga nagsasabi ng mga mabubuti at magagandang bagay para tayo ay iligaw. Ang kasama ay lalaganap, ano pat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Mawawala yung pag-ibig na ibinigay ng Diyos. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Praise the Lord, amen. Magtatagutom. Maglalaban ng bansa sa kapwa-bansa. Lilindol. Ang ilan ay papatayin. At marami ng Kristiyano ang pinapatay sa ibang bansa. Marami na rin mga churches ay nagsasabi na sumama doon, at pumasok doon, at doon maliligtas. Ililigaw ang marami. Ang kasama ay lalaganap. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang bukas ay siyang maliligtas. Praise the Lord, amen. At ipangangaral sa buong sanlibutan ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa darating ang wakas. May wakas ba? Meron. Amen? Praise the Lord, amen. Ipapalaganap ang mabuting balita sa lahat ng bansa at sa darating ang wakas. Alam ba natin na ang mabuting balita ay laganap na sa buong mundo? Laganap na! Praise the Lord, amen. Laganap na! Marami ng television network ang mayroong programa ng Words of God. Marami na. Iba-iba ang pangalan ng mga churches. Pero iisang Diyos. Iisang Diyos. Ang ating Biblia ay nagsasaad na si Jesus ang ating kaligtasan. He is the way, the truth, and the life. Praise the Lord, amen. Si Jesus ang ating sinusundan. Si Jesus, nakatatapos lamang na ating sinalubong ang December 25 na ating nakasanayan na kanyang kaarawan.
Si Jesus na ipinangakong darating para tayo ay iligtas. Si Jesus na ating itinataas sa ating gawain ngayon. Si Jesus na nagsabi, halik kayo! Kayong lahat na nabibigatan at napapagal sa inyong mga pasanin, lumapit kayong lahat sa akin. Praise the Lord, Amen. Ano dito? Ang walang pabigatan sa buhay. Mga bata, wala pa kayong problema? Meron. Gamit sa school, baon, damit, at kung ano-ano pa. Tama? Nahihirapan ba kayong humingi sa nanay at tatay? Hirap, di ba? Kaya bata pa man kayo ay nabibigatan na kayo sa inyong mga buhay. Kanino lalapit? Kay Jesus! Praise the Lord, Amen. At ibibigay sa kanya ang lahat ng ating kapigatan. Sapagkat nagaan ang kanyang pamatok. Saan ba inilalagay ang pamatok? Ito. Patok. Yan nga pamatok. Tama? Magaan. Dalhin ang kanyang pamatok. At tayo ay makasusumpong ng kapahingahan. Amen? Praise the Lord, Amen. Ang ating mga kabilang kayo mga bata, kung kayo ay walang mahingi sa magulang, sino magpapagaan yan? Si Jesus! Praise the Lord, Amen. Tuturuan ninyo ang mga magulang na sama-samang dumulog sa Diyos at ibigay ang lahat ng kabigatan. O may magandang balita ngayong 2012 kay na Mary Joy, kay Lizelle. At kanino nga yung pangalan ni Inchik? Inchik, ano pangalan mo? Marjorie! Kagagandang pangalan kung ano-anong ipinalit. Marjorie, Mary Joy, and Lizelle. Anong magandang balitang pagbabago sa 2012 ninyo? Ano? Kaya wala si mama mo. Ano ang nangyari? Lilipat na kayo ng bagong bahay! Sa tagal ng panahon! Kasi na nagsisiksikan sa isang maliit na kwarto. Nandoon na ang mga pagkainan. Nandoon na rin ang silid tanggapan. Nandoon na rin ang silid tulugan. Iisa kasing silid. Pinagsama-sama. Ha? Subalit, napakabuti ng Diyos. Ang bigay na regalo, 2012, nakalipat na ngayong araw ng bagong matitirahan. Praise the Lord, Amen. Kaya pagpatuloy niyo lamang ang pakikinig ng salita ng Diyos. Marami pang ireregalo ang Diyos sa inyo. Praise the Lord, Amen. Kapag ang Diyos ay hindi kailanman nauubusan. Ang Diyos, nakahanda na ang ating kailangan bago pa tayo ilabas sa mundo. Isilang ng ating mga magulang. Nakahanda na ang ating kailangan. Hindi na natin masumpungan. Pagkat kung saan-saan tayo tumitingin. Ang dapat ang ating tingnan, walang iba kundi ang Diyos. Praise the Lord, Amen. Ng ating kailangan. Tao ang nagkakamali. Kaya uulitin ko, hindi pa uli ang lahat, bagamat nasa end times na tayo. Ang panahong ito, ang kailangan ng Diyos nang masunod. At kung ang Diyos ang masusunod na sa mga panahong ito, pakaasahan ninyo, bago natin ang wakas, magiging maligaya tayong lahat. Praise the Lord, Amen. Bago natin ang wakas, kapag pinipigay ng Diyos, ang kailangan ng mga taong pinagsusumakita na pagbarian siya ng Diyos at namumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibinibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan ng mga taong nagsisikap pagharian ng Diyos sapagkat hindi nga madali. Pero kahit hindi madali at may kasamang pag-uusig, mananatiling tapat. Ano ang pangako ng Diyos? Ang taong yan ang maliligtas. Amen? Praise the Lord, Amen. Kaya dapat may pagpapatuloy. Hindi pwedeng tinanggap mo ang salvation
na mahinga ka. Ha? Para tumanggap ka ng trabaho, ano ang gagawin mo bago ka sumweldo? Alam mo may sasahurin ka, may trabaho ka, uupo ka lang ba? Tatanggap ka kaya ng sahod? Ano ang gagawin mo? Pagtatrabahuhan mo para matanggap mo ang kaukulang sahod sa trabaho niyan. Amen? Praise the Lord. Amen. Ang kaligtasan ngayon, tayo ay magpapatuloy hanggang wakas kahit anuman ang mangyari sa ating buhay paglalakbay. Amen? Praise the Lord. Amen. Ang mga manlalakbay. Meron tayong tunay na destinasyon, tunay na tahanan na kung saan ang Diyos ang naghanda para sa atin. Amen! Praise the Lord. Amen. Hindi tao ang gumawa ng ating permanent na tahanan, residence. Saan? May mga Manila residence, may Quezon City, di ba? Tama? Doon sa mga nakatira dyan, sa mga residensya di Manila. Ha? Ang sarap. Ha? Nakakondo. Pagkatandaan natin, pansamantala lang yan. Kung wala kang pambayad dyan, tapos ka na. Balik ka sa iyong sarili o sa iyong bahay, kung anong klaseng bahay meron ka. Ha? Subalit sa langit kapag yan ay sa atin na forever na yan. Amen? Praise the Lord. Amen. At yun ang ating pagsumakitan. Ha? Pagsumakitan ang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ang lahat ng kailangan ay ibibigay sa inyo. Praise the Lord. Amen. Lahat. Ha? Lahat. Kaya nung medyo nasa kabataan pa ako, ng aking marinig yan at mapagnilayan pa, lahat ng aking kailangan ay ibibigay ng Diyos. Napakasarap naman. Napagkat ako nga ay maraming kailangan. Diba? Pero ang lahat na ibig sabihin doon, yun lamang makabubuti para sa atin. Amen! Praise the Lord. Amen. Ang kailangan, hindi natin alam, yung para ating ikapapahamak. Kaya ang ibig sabihin ng kailangan natin na lahat na ating kailangan ibibigay ng Diyos, yung ating ikabubuti. Lahat ng ating ikabubuti ay ibibigay ng Diyos. Pagkat maraming bagay na hindi naman ikinabubuti. Bagkos ay ikinapapahamak natin. Amen? Kaya mga kanta, napakasarap. Kasi yung murang edad, kayo ay maaralan. Napakasarap. Napakaswerte ng magulang. Napakapalad ng magulang na ang mga anak ay inaaralan ang salita ng Diyos. Kung alam yan ng magulang, ang mga anak ay dadali na kaagad sa bahay, dalaminan. Doon, aaralan ng Diyos mismo. Pero, wala nang panahon si ina at si ama. Abagat ang linggo ay rest day. Ha? Rest day. Pero wag kang, na makikita mo ang rest day niya nasa sabungan, nasa inuman, nasa sugalan. Yun yung rest day nila. Walang kakwenta-kwenta. Amen? Praise the Lord. Amen. Pero dito, ang kapalanganan, ang rest day natin ay kasama natin ang Diyos at tayo ay tinuturuan at binibigyan ng ating kailangan. Amen? Praise the Lord. Amen. Doon sa apat na dalaginding na nandito sa aking isang text na papuntahin ang mga anak sapagkat hindi na makapupunta ang nanay. Makarating, ako ay nagulat at purihin ng Diyos sapagkat kayo nga ay unti-unti ng pinaghaharian niya. Amen! Sa murang edad mo, kayo nakapunta. Kahit walang magkasamang matanda. Sino magdala sa inyo dito? Ha? Ang Diyos na sinunod! Kaya, ang nagdala sa inyo. Ha? Ginamit lamang ako para i-text ang mama nyo. I-text na sinabi ko na kayo ay papuntahin dito. Ha? Wala nang reply. Pero nandito kayo.
Nakatandaan ninyo, ang Diyos ay hindi nauubusan. Kaya kung tumanggap tayo ng nakaraang Pasko ng mga mununting regalo, makatandaan nyo, ang malaki nag-uumpisa yan sa maliit. Amen! Amen! Kaya kung tayo hingin to, ang pananampalataya ay hindi yung makikita agad ng dalawang mata. Yan ay nag-uumpisa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dito natin makikita sa Biblia. Ang ating pinagsasaluhan ay salita ng Diyos. At doon nag-uumpisa ang pananampalataya niyo kay Jesus. Kung wala kayong maririnig patungkol kay Jesus, paano kayo mananampalataya? Paano kayo maniniwala? Kung ano nga ba? Sino nga ba ang ating pinag-uusapan? Kung hindi ninyo ito mapapakinggan. Kaya, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Praise the Lord, amen! So maraming hadlang ha? Kahit anong hadlang yan, harangan ka man ng sibat, masawi man ang iyong buhay, ano ikatatakot mo? Kung hanggang doon na lang ang buhay mo, makatandaan natin, yun yung katapatan mo, na kahit mamatay ka, nagpapatuloy ka sa pagsamba sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Praise the Lord, amen! Amen!